Hi guys, welcome back to my channel and we are here again for another podcast, you know what I'm saying? And kasama natin ngayon, our special guest, Kuya Leo. You know what I'm saying? Kuya Leo is one of my closest friends, one of our circle of friends. And nandito tayo ngayon for another video para talakayin yung mga perspective niya sa buhay, yung mga life experience niya sa buhay, and yung mga thought process niya, especially na si Kuya is working student at the same time, you know. So, yeah, let's get into it. Kuya, kamusta naman yung anong pinagbibisihan mo ngayon? Ano? Anong pinagbibisihan mo ngayon as of now? Pinagbibisihan ko ngayon yung pag-aasikaso ng requirements para sa placement Iyon, no. Ano ba yung mo guys? Ano ba yung ginagawa mo ngayon? program. Mm. Kinukuha kong program ngayon ay Personal Support Worker, Iyon. PSW. Yes, sir. Kamusta naman guys? Like, nasaan na tayo ngayon? Like, patapos na ba tayo ngayon this semester? Malapit-lapit na sa katotohanan, guys. You know? Yes, sir. Guys, are you ready for your first question? Okay, guys. Let's go. Ready? Yes, sir. Yes, sir. Alam niyo guys kung saan ko nakuha yung mga yes, sir? Wow, yes, sir. Kay Kuya Lay, yung mga adlib ko. So, alam niyo na kung saan ko nakuha. You know what I'm saying? And bagong gupit pala tayo ngayon. Nagpagupit talaga ako para, you know, para sa podcast na to. Naging well prepared talaga ako para kay Kuya Lay. You know what I'm saying? Yes, sir. Alright, Kuya. First question. Kailan yung huling beses na naging totoong proud ka sa sarili mo? At ano yung ginawa mo para makaabot ka doon? Proudest moment. Yung naging proud ako na naging totoong proud na maabot ko yun. Siguro yung yung naging proud ako yung pagpunta ko dito, guys. Yun yung proudest mo na. Kasi maraming mga tao na nangangarap na pumunta dito. Kahit like me as a student. Yan, guys. So, yun. Proud ako sa sarili ko kasi isa ako sa napili na makapunta dito. Parang ganun, guys. Parang kahit maraming hirap na pinagdaanan, pero nagawa ko pa rin ng paraan para makapunta dito. Kaya yun yung pinaka-proud para sa sarili ko. Ano yung ginawa mo, guys? You know, ano ba yung purpose ng pagpunta mo dito? Like, you know, like any goals, you know? Pagpunta ko dito, guys, yun, guys, yung as a student, yung pagpunta ko dito, yung siyempre para sa sarili ko, para sa future ko, ganun, guys. Yun yung the way na pagpunta ko dito, guys. Hindi yung the way na kung ano yung iniwan mo sa Pinas, dadali mo pa rin dito. Hindi na ganun, guys. Hindi na tulad ng dati. Kaya yung pagpunta ko dito, guys, ang daming realization sa buhay na nagbago, na kailangan mong baguhin sa buhay mo. Parang I see. Yun. So, para maabot yun, ano yung ginawa mo nung nandun ka pa sa Pilipinas para makaabot dito? Siyempre, una-una sa lahat, siyempre, kailangan natin ng dasal sa taas. Kailangan na. Hindi yung mawawala ko kasi kung hindi dahil sa kanya ko wala ako dito. Ayun yung pinaka-best way na ginawa ko. Habang nagdadasal ako sa taas, sinasamahan ko siya ng gawa. Yun yung the best way, guys. I see. Wow. Hindi ko alam ano pala si Kuya Leo. Wow, that's so powerful, Kuya. Yes, sir. So, yun yung mga, you know, one of the proudest moment ni Kuya Leo na makadating dito sa Canada and at the same time is working for his future, you know, and kapit lang sa taas and at the same time, you know, may gawa and nandito na siya ngayon, so he's really thankful and, you know, proud for this moment. So, yeah, wow, Kuya, very inspirational, you know. So, next question ko is, ano yung pinagdadaanan mo ngayon na nahihirapan ka na hindi mo sinasabi sa iba? Ano yung pinagdadaanan kong nahihirapan ng guys? Siyempre, sa una ko is, yung pagdating ko dito, ang hirap mag-adjust. Yun talaga guys. Kasi, yung pagdating ko pa lang dito guys, wala pa ako isang buwan. Gusto ko nung bumalik sa Pinas eh.
Kasi ang hirap mag-adjust talaga. Parang na-homesick ka, Oo, ganun. na-homesick na. Kabihin mong kasama ko yung family ko dito. So, yun lang guys. Tiniis ko na yung hirap. Pero sa ngayon, pinagdadaanan ko ngayon, na nahirapan ako guys. Sa totoo lang, gulong-gulo. Lalo na sa mga requirements. Kasi, hindi kami masyado nag-guide ng maayos sa school. Kasi dapat tutusin, especially dapat kung graduating ka, like parating ka sa stage na placement, dapat minimit kami lahat para maayos yung pag-process, para hindi magkalit-lito. Kasi meron yung time na akala namin okay na, goods na, para isipin na lang namin na review sa exam this coming October 20. Pero ang nangyayari ngayon, yung akala naming okay na, pinapalitan nila ulit. So, yung mga nire-ready naming requirements, naiiba. So, yun, parang naguguluhan kami kung ano talaga. Ayun, yun yung parang na-stress din ako sa ngayon. Yun, dahil sa placement. I see. Parang lack of guidance kayo. Then, yung mga kahit konting, details lang, parang hindi nila na ano sa inyo. Yun nga kasi. Wala silang specific, like ganun. Hindi ko lang alam yung kung paano yung processing nila doon, yung kung paano yung teaching nila, but at the same time na mahirap din kasi mag-move forward kung walang guidance directly na ito talaga gagawin mo, ito ganyan. Parang masasabi mo ba parang nahahayaan lang kayo? Or hindi naman? Parang nahahayaan lang kayo. Okay. Kasi ang tagal din nila mag-response pag nag-email ka. Ang tagal ng response na kailangan mo pa antayin bago ka gumalaw. So, yun din yung inaano. Kaya, for me, mas maganda na lang na i-meet kami in person. Tapos, kung kunwari, saan dito yung mga replacement dito sa healthcare na to, ganito, ganyan. Yun, parang inaano sana kami. Parang, andyan sila sa likod namin na parang binabackupan. Ganun sana yung gusto namin eh. Doon yun din yung mga hiling ng mga ibang kaklase ko. Para maayos na kasi probably dapat okay na yung hanggang October 20 lahat. So ngayon magulo pa. So hindi pa na maayos kasi maayos talaga. Ano sa tingin mo ko is bakit hindi nila kayang makipag-meet in person? Ano sa tingin mo yung nila? Ano sa tingin mo bakit hindi kaya ng mga teachers i-meet kayo in person? Bakit? Ano sa tingin mo yung dahilan? Hindi ko rin masabi ko, pero masabi ko siguro dyan, baka hassle din sa oras nila. Parang ganun. I see. Kasi baka inisip din nila na hindi lang kami siguro yung estudyante nila na pwede nilang pagpukosan. So, I see. So at the same time, parang ginagawa naman nila yung lahat. Pero like, ginagawa naman nila yung best nila, pero meron talagang mga parte na hindi na nila ma-control. I see. So, kung ganun din naman ko is, mag-communicate ka lang, sa mga, reach out ka lang sa mga classmates mo, sa mga teacher mo, na kahit alam mo naman na busy sila, reach out. For sure, they're gonna respond. They're gonna do their best na i-guide kayo. So as of now, naguguluhan ka pero na-meet naman yung mga requirements. Nami-meet mo naman yung mga requirements. Wala ka namang nami-miss. Wala naman guys. Goods naman ako. That is good, yeah. So yun yung isa sa mga pinagdadaanan ni Kuya, Leo as a, students, yung guidance, So it's very important. Pero hindi ko din masasabi na nagpapabaya yung mga teachers mo, Kasi hindi lang din sila yung mga estudyante. We never know. So yeah, Kuya, yeah. For sure is gonna be worth it. Yeah, worth it. Worth it to pagtapos ng... Yeah, worth it talaga, guys. 100%. 100%. So, yeah. So, yeah, guys, for the next question, Kuya, kung makakausap mo ngayon yung batang ikaw, ano yung sasabihin mo sa kanya tungkol sa buhay? Yung batang ikaw. For example, 26-year-old ka ngayon, tapos na-meet mo yung... Parang makikita ko yung parang ako noon.
Parang ganun ba? Kunwari makakausap mo siya ngayon, yung 15 years old na ikaw, 17 years old na ikaw, tapos mamimit mo siya ngayon, anong masasabi mo sa buhay? You know? Lalim yan ah. Yung stress ka na sa school, dumagdag ka pa. Ulitin mo yung question. Kuy, sinulat ko talaga to para sa iyo. Ano yung, kung makakausap mo man ngayon, yung batang ikaw, ano yung masasabi mo sa kanya tungkol sa buhay? Mga life experiences mo, mga perspective mo. Kung ano masasabi ko sa naging buhay. Nung bata ka, ng batang ikaw. 26 years old ka ngayon, di ba? Kakausapin mo ngayon yung 15 years old na ikaw. Anong masasabi mo? Wala, advice ko lang sa kanya na pag lahat ng dumarating na problema sa kanya, tatagan niya lang yung sarili niya. Yeah. Huwag niya yan yung sarili niya na i-down siya. Like, pag alam niyang di niya kaya, kayanin niya. Parang gano'n. Kasi, hindi ka tatanggumpay sa buhay mo kung hindi ka tatagumpay sa buhay mo kung hayaan mo yung sarili mong bumaba. Parang gano'n, guys. Never give up, guys. Oo, guys. Kailangan niyang harapin lahat ng problema sa buhay. Tuloy-tuloy lang. Biging matatag siya sa buhay. But guys, nung bata ka ba, may pinagdadaanan din ba yun? Oo, guys. Kasi, totoo guys, dami nung bata ko guys, dami kong pinagdaanan guys. Like, totoo na nung totoo na, siyempre, nung bata pa kasi ako guys, iniwan na kami ng mama ko. Like, iniwan kami sa papa namin, ganyan. So, ilang taon pa lang ako nun, broken family na. So, yun. So, pero hindi yun hadlang na masira yung buhay namin. Like, masira yung sarili ko dahil lang doon. Mas naging, ginawa ko siyang inspirasyon para gumanda yung buhay ko. Kung saan ako ngayon. Parang ganoon ko. Hindi ko inisip na, ay, ganito lang ako. Wala akong mama. Pero inisip ko yung sarili ko. Kahit ganun yung nangyari sa buhay ko. At time yung panahon, walang-wala talaga ako. Hindi yun lang na sinuko ko yung sarili ko. Para lang doon. Alam ko, nilabanan ko lang. Ganun. Lahat naman kasi ng pagsubok may solusyon eh. Hindi mo kailangan na sumuko sa buhay. Kung talagang gusto mong umangat sa buhay, umasenso, laban lang. Laban lang ng laban hanggang kaya. Yun lang, Chris. Grabe yan, guys. Pero, iba din yung klase na, sorry lang guys, pero family broken kayo, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Like yung dedication, yung discipline sa sarili na, kahit ganito yung hinaharap ko ngayon, push pa rin ako, kahit sa family, Ako guys, hindi ko na-experience yung ganun, pero sa mga kagaya ni Kuya Leo na broken family, tapos patuloy pa rin, like, guys are doing great, man. Like, kasi kung ilalagay ko yung sarili ko guys na broken family ako, parang mahirapan din eh. Mahirap talaga eh. Tsaka hindi rin basihan kung kumpleto yung family mo or hindi kumpleto. Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo ngayon. Like, hindi mo na masisisi kasi yung magulang mo kung ba't sila naghiwalay, ganun, di ba? Kasi bata pa ako that time nun. Hindi ko pa alam sa isip ko yung anong dahilan. Kasi away mag-asawa, ganyan. Okay, so, ayun, nayan ko na lang. Saka, goods naman ako ngayon eh. Yeah. Well, sa akin lang, thankful lang din ako sa kung anong meron sa akin ngayon na hindi broken family, So, and then, parang namomotivate na nabibigyan mo ko ng it's very, wala akong masasabi guys kasi hindi ko pa na-encounter yung mga ganong, and hindi ko din nilook forward na magkaganon, but, isa sa mga
learning experience lang din sa akin na ganito yung sitwasyon ni Kuya Leo and still moves forward. So, Kuya Leo, thank you so much. All good. Parang tinamaan ako dito eh. Talaga, grabe. So, yeah. Parang tinamaan ka ng pana ni Stupido ah. Nga, eh. So, yeah. So, guys, moving forward tayo. Guys, sino yung pinakamalaki mong supporter sa buhay mo at bakit? Sino yung supporter mo sa buhay mo? Biggest supporter in your life? And anong gusto mong sabihin sa kanya or sa kanila? Siyempre, kay Papa ko, siyempre. Iyon, no? Shout out po. Kay Dad ko, yan. Iyon. Kasi, simula't bata hanggang ngayon, siya yung nagpalaki siya yung tumayong bilang isang ama at ina ng ate ko. Never kami nakarinig sa kanya na itinakwil kami. Like, bahala na kayo dyan. Umanap na kayo ng ganito, ganyan. Siya hindi. Ang pinaka-the best pa para sa akin na ginawa niya, nag-resign siya sa work niya noon, guys, para ma-focus siya sa amin ng kapatid ko. Para, ayun, guys, para mag-guidance kami ng maayos as a parent para sa kanya. So yun, binitawan niya yung work niya, nag-resign siya para sa amin ng ate ko. Kasi gusto niya rin iparamdam na kahit wala kaming mama, like hiwalay sila, pero iparamdam na may mama kami. Kahit nag-iisa lang siya. Ginagawa niyang lahat para sa amin. Napaka-supportive niyang papa para sa amin. Kasi the best siya eh. Kasi lahat ng gusto namin, lagi siyang andyan. Kasi kung alam niyang mali, pinapagalitan kami. Kasi ayaw niya kaming ipahamak. Parang ganun ko. Talagang siya yung the best na supporter. Kaya proud na proud kami ng ate ko sa kanya. Kaya as of now, bumabawi kami sa kanya talaga. Kasi Tito, saludo po sa'yo, Shout out din kay Papa. Wow, very inspirational and at the same time, hindi ko alam kung ano yung, experience na maging tatay and nanay at the same time, Saka pinaka-the best pa na narinig namin sa kanya noon, Chris. Meron yung time na na Daddy, what if mag-asawa ka? Gawanan kami. Tapos sabi niya, parang ang sarap lang ding pakinggan na sinabi niya na hindi ko na kailangan yan. Kung mag-asawa naman ako, siyempre, dagdag lang sa papakainin ko, sabi niya. Kaya okay na ako sa inyo. Yun yung the best talaga na sinabi niya sa amin, Chris, na hindi niya na kailangan ng makakasama pa sa buhay. Kami pa lang daw, okay na sa kanya. Ayun, hanggang ngayon, never nung naghiwalay sila ng mama, never siya nag-asawa. Tito, shoutout po sa inyo kung nanonood po kayo. Tito, nandito na po. Daddy, panoorin mo tong live na to ha. Yeah. Ay sa YouTube channel na to ha. Huwag ka puro Batang Quiapo. Masyado kang idol kay Tanggol eh. Nandito na po si Kuya Leo. Okay naman panoorin mo. Habang umiinom ka dyan, tagay, panoorin mo yung anak mo. Napapadgas na. Yes, sir. Pero dito, saludo po sa'yo, Yeah. Ito po, yung anak nyo po, proud na proud po sa inyo and, malaking epekto, growing up. So, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. So kuya, next question. Ano yung pinakamahirap na kailangan mong bitawan sa buhay? And anong natutunan mo sa binitawan mo sa buhay? Yung binitawan? Tapos it teaches you. Maulitin mo nga. Ano yung pinakamahirap na kailangan mong bitawan sa buhay? At ano yung tinuro sa'yo? Like, itinuro sa'yo. Kunwari, kailangan ko i-let go to para, guys? Yung binitawan mo. Like, kung mga tropa ko sa Pinay, guys. Di naman sa like na binitawan, guys.
Kasi, hindi naman sa pinagano eh. Parang, nabiyay ako sa kanila. Bad influence. Bad influence ako. Yan. Kaya, yun guys. Kaya, nung naging ano na rin ako, naging barumbado din ako dahil sa kanila. Natutunan ko yung mga dapat hindi natutunan. Ayun guys. Good guys. Yung mga, ang hirap bitawan talaga. Especially, lalo na yung pupunta na ako dito. Parang hirap silang bitawan. Pero, kasi bonding, nabuo na yung bonding. Tsaka, sabi ko nung sa sarili ko, kailangan kong i-let go to para sa sarili ko. Kasi, kung di ko i-let go to, walang mangyayari sa buhay ko. Yun yung mga talaga na ang hirap siyang bitawan kasi kahit sabihin mo, hindi mo kailangan ng pera sa tropa. Kasi pag kailangan mo kasi pag kailangan mo like, especially, hindi maiwasan, lalaki tayo na, san ka par? Pre, ganun na. Kainom tayo, may problema ako. Diyan kasi sila agad eh. Kapag alam mong walang pera yung isa, yan, pre, meron ako, damayan kita. Ganun kasi sa amin dun eh. Kaso nga lang yung problema din, naabuso na rin guys. So, yun yung hirap na bitawan. Pero, kailangan. So, anong naturo sa'yo, guys? Anong natutunan mo dun? Natutunan ko, guys, yung pagbitaw ko dun. Yung pag-focus ko sa sarili ko sa diretsong daan. Yung mga goals mo, mga career mo. Hindi ko nga nakikita yung sarili ko ngayon dito eh, na nag-aaral talaga ako eh. Dati, pag may klase ako high school, ganyan. Imbis na yung diretso ko sa school, lumili ko sa tambayan namin eh. Pero dito talaga, like, iba yung focus iba talaga dito, no? Kasi, pag dito, mag-aaral ka talaga. After aral, diretso ka work. After work, balik ka ng bahay, matutulog, aral ulit. Pagdating naman sa weekend, syempre, nakikita-kita tayo, ganyan. Kailangan din natin mag-banding. Like, kahit konting jamming lang, like, ganyan, konting inom lang, ganyan, usap-usap sa nangyayari sa weekdays, ganyan. Ganun lang. Tapos, ganun lang. Lalo ngayon, wala kami pinipiling araw mga katropa. Kaya yung paparating na snow, ganyan. Kahit sobrang kapal na ng snow sa daan, walang excuses yan. Yung sasarado na yung daan, andyan na naman si Justin, susundo sa'yo. Guys, nag-ano lang, ginagala ko lang. Parang ano lang yan. Pero hindi naman yung grabing inom, guys. Ano lang. Parang konting inuman pero may usaman, gano'n. Pero hindi kita sinusundo ako, tara inom, hindi ako gano'n Hindi ako Kaya pagbigyan natin guys, channel niya to eh. Hindi guys, no. Hindi ako malakas uminom and it's either kapag dadaanan ko si kuya, may practice kung may mga ganun activity para sa sarili. So, yung inom, syempre, meron talaga yan. Hindi maiwasan yun. Minsan lang. Minsan lang talaga. Maybe once a month. Ganyan. So, promise, guys. So, yeah. So, yun yung sinasabi ni Kuya Leo, na doon sa Pilipinas, makulit siya. Tapos, pagdating niya dito, parang nasa ibang dimension yung level of focus niya sa pag-aaral. Kasi, kung hindi siya magpo-focus talaga dito, wala talagang paki yung Canada eh. Para akong umakyat ng tuktok ng Jupiter eh. Tapos, wala rin paki yung Canada sa allowance niya. Kailangan niyang gumawa ng pang-allowance niya talaga. Allowance. Tsaka gusto niya. Siyempre, ayaw mo din naman na school work lang. Kailangan mo dagdagan ng activities para hindi ka ma-bored. And at the same time, para maalagaan mo rin yung sarili mo. Kasi, kung school work ka lang, tataba ka lang dito. Tataba ka lang dito at the same time. So, you have to maintain yung 3 points, guys. School, work, and your self-activity. Na wala pang family. Kasi iba nang usapan yun. Paano na pag may nagka-family quiz, diba? Paano pa kaya? Wala na. So,
yun na nga, pagdating naman sa family, dapat, dapat, ayaw mo naman magka-family na mahihirapan yung family mo. So, ngayon na wala ka pang family, banat talaga, guys. Banat tayo ng banat. Banat talaga. Enjoy lang ba? Yeah. So, yun yung mga, stages in life. So, yeah, wow, kuya. Very yes, sir! Very inspirational, and at the same time, kasi guys, kung tinatry kong ilagay yung paa ko sa sapatos mo and yung experience natin personally sa buhay, ang layo pala. Ang layo, guys. Pero pag-ibig kong sabihin ang layo, yung mga napagdadaanan sa buhay. You know what I'm saying? Like, kailan mo muna duman sa karayom, no? Yeah, like pagdating sa family, tapos pagdating sa, sa mga nangyari sa'yo sa Pilipinas. Sa akin, Chris, wala naman, hindi naman nangyari sa akin yun. And I don't, hindi ko naman inaas na, gusto ko din ma-experience yung, but, grabe pala yung, yung napagdaanan mo. Okay. So, yun lang din, guys. So, sa akin naman, learning experience, and at the same time, tinatry kong ilagay yung sapatos, yung pa ako sa sapatos niya, and ang hirap pala talaga. Pero proud ako sa'yo, guys, na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ka pa rin. And for me, guys, na nakilala kita, ikaw yung ikaw talaga yung pinakamasayahin, and at the same time, magaling ka magpatawa, guys. Joker ako, guys, eh. So, yeah, wow. Very, So, yeah, next question tayo, kuya. Nararamdaman mo ba na hindi ka enough sa kung ano man at saan sa tingin mo nanggaling tong pakiramdam? Ito. Ano? Meron bang time o panahon na sa tingin mo parang hindi ako enough Parang hindi ako enough, sa sarili ko, kung anong ginagawa ko. Meron bang ganun? Wala naman. Ano na yung question ulit, guys? Like, for example, may group project kayo. Tapos, di ba group project yun, di ba? Tapos, sasabihin nila, parang sa tingin mo na, I feel like I'm not enough. Like, meron bang pakiramdam na yun na parang kulang yung nabibigay mo na effort? Or, extra work, ganun. Meron bang mga ganun sa experience mo? Kung ano yung nararamdaman ko. Like meron bang experiences na parang hindi ka enough? Parang hindi ako worth it, ganun. Hindi naman sa hindi ka worth it, pero like parang kulang lang. Parang may pagkukulang ka, ganun. Meron ba? Wala naman, Chris. There you go. Gusto ko lang naman malaman ka. Kasi kung ano nararamdaman kasi, basta kung ano yung kaya kong gawin. Yun lang kasi. Hindi mo naman mapipilit yung yung isang tao kung yun talaga lang yung kaya. Kaya hindi naman tayo kasi pare-pares ng kakayahan sa buhay. Kakayahan. So, wala naman. Yeah. Kasi natanong ko yan, guys, hindi mo lang alam, merong mga tao na may nararamdaman sila, hindi ako enough, hindi ako ganito. Merong mga ganun. And, sa tingin mo, guys, sa mga taong, nararamdaman nila na hindi sila enough sa kung ano man pinaglalaban nila, anong masasabi mo sa kanila? Wala akong masabi. Basta, kung ano, yun nga, tulad ng sabi ko, kung ano yung talagang kaya lang nilang gawin, kaya nilang ipakita, yun lang, huwag na nating iano pa eh. Kasi yun lang talaga kaya mo eh. Ano yung pipilitin natin yung sarili natin hanggang maging maging enough ka lang. Yun. I see, wow. Kasi guys, hindi yung kailangan. Kung di ka enough, hindi. Ganun lang eh. Kung di sila enough sa'yo, pakialam ko sa'yo. Ganun lang yun. Di sa ako ginawa ko, alam ko. Di ba? Yes, sir. Kung hindi enough eh.
Hindi ka naman inap, sasabi sa'yo. Pakialam mo. Ano kasi Superman? Lahat ni Kuya Leo. So yun guys, wala naman siya mga mga ganun na experiences. Pero sa mga tao na sa tingin nyo, parang hindi kayo enough. Wag niyong iisipin yun. Wag niyo na, ano nga guys, ano sasabihin mo? Kung hindi kayo enough, pakialam mo. Diba? Ganun lang yun. Huwag mo nabigyan ng attention. Huwag mo nabigyan ng attention. Sasayangin mo yung oras mo. Imbis na nagtatrabaho ka na, yung isang oras na binibigyan mo ng attention, hindi nabayaran na sana. Diba? Totoo yun. Wow. So guys, next question. Ano yung nangyari sa buhay mo na gusto mong ulitin ulit pero hindi mo pwedeng palitan? Like may nangyari ba na it could be like, oh, birthday ko ngayon gusto ko ulitin pero hindi mo pwedeng palitan. Like yung experience, yung moment na yun, meron ka bang gustong balikan pero hindi mo pwedeng palitan? Yung anong siguro is yung walang tulog ang inom ko is ang hirap kasi lalo na pagkasama yung tropa mo talaga ko is grabe, ilang araw ba yun? Yung halos di na ako uwi sa bahay namin. Inuman lang? Inuman ko is tulog lang na isang oras, paggising inom ulit. Ganun ko is. Grabe yun oh. Diba, galing kami ng dayo sa basketball ko is. Siyempre, nanalo kami. Kailangan namin ligo ako sa bahay. Punta ako sa bahay sa namin, inuman place namin. Then after that, kala ko uwi na kami ng mga 4 AM, ganyan. Sama-sama pa kami pupunta ng market lang. Bibili lang ng yung alam mo yung pag sa Pinas kasi yung pag madaling araw, yung running, yung sinasabi. Running, what do you mean? Para siyang papaitan, nalulutuin. I see. Okay. Para lang sa mano yung mo. Tama mo, ganyan. Pang wala ng hangover, parang gano'n. Parang yung pang paimas-mas lang, ganyan. Tapos, ganyan na. Maya-maya, tulog kami lang ng isang oras, guys. Pero mamaya-maya, paggising, imbis na yung mag-almusal kami, kunti lang. Pero yung pinakatubig namin, sinding gin na naman. Ulit na inom na naman, ganyan. So, ilang araw yun na tuloy-tuloy, guys? Parang 2, guys. Ganyan. Hanggang tawag na yung ate ko, daddy ko. Ako sabi niya, asan ka na? Hindi ka na ba uwi? Kunin mo na ba yung gamit mo? Atid na ba namin dyan? Ganun sila. Yung pag-uwi ko ng bahay, kalmado. Pero may tama pa yung pag-uwi ko ng bahay. Ganyan, diretso, kalmado. Parang walang nangyari. Pero yung nakikita ko yung dad ko, nakabang na sa akin sa gate. Punyeta, umuwi ka pa! Ganun sa akin. Tapos anong ginawa ko? Takbo ako sa kwarto agad ganyan. Mga ilang oras, inantay ko siya natulog bago ako naligo. Para Pero ang kinabukasan, Chris, bumawi ako. Ang ginawa kong pambawi ko is, syempre nilinisan ko buong bahay. Wow! Naglaba ako. Tapos kinahapunan, dayo ulit. Pero sa bahay na ginanap yung inuman after doon. Okay lang naman kay papa mo. Oo, nakikinom pa siya panalo, gano'n, tapos yun. Siyempre, pero hindi siya nakikiharap sa amin. Like, pag ganun lang siya. Pero siya yung dad ko na, pag alam niyang may lasing na yung tropa ko, ganyan. Hindi niya na yan pauwin. Kasi, hindi naman natin alam yung disgrasya na kailangan mo pauwin, ganyan. Dad ko kasi open siya. Kahit sa salas kami matulog lahat. Basta, wala lang mangyayari sa amin. Walang uwing lasing talaga. Kasi pag na-disgrasya, cargo mo siya Kasi sa inyo nang galing Kasi isipin ng magulang ng tropa mo, ba't nyo inayang umuwi na lasing na ganito, di na pala kayo, diba? So ayun. Nice. Ang hirap ng balikan ngayon. Kasi, wala dito na tayo sa buhay natin ngayon dito
siguro ko sa tingin ko, ikaw yung sa circle of friends, ikaw yung top tier malakas mag-inom. Siguro next sa'yo si Kenneth Mendoza. Pinakamalakas mag-inom. Sa atin, guys. Sa atin. Ikaw yung top tier siguro, tapos pangalawa si Kenneth. Ako top 1, guys. Oo, ikaw yung top 1 kasi ikaw, sa'yo ko lang narinig yung mga ganun eh. Na magdamagang inom. Ano ba yung ininom nyo, guys? Gin? Gin, guys. Gin lang. So, in 2 days, gin lang yung iniinom nyo. Okay. Oof! Ilang percent ba yung gin? Hindi ko alam kasi kung ilang 40? gin, pero 40? ano talaga, malakas din lang. So guys, hindi ko pa na-experience. Puro pa, guys. Puro pa. Akala ko Tapos, minimix. Pag guys, pag wala na kaming juice, talaga, puro na. Tapos tubig lang. Ganun talaga, guys. Wow. So, yun yung mga gustong balikan ni Kuya Leo. Ay, delikado yun. Baka gusto mo balikan yan dito. Hindi, guys. Pero wala na, guys. Kalimutan na natin yun. Yes, sir. Ano yun eh? Hindi ka tunay na nagbinata kung hindi mo napagdaanan yung mga ganun. Hindi ko napagdaanan. Hindi mo napagdaanan kasi dito ka na eh. Which is true. Pero kung yayain mo sa ganun, baka uwi na agad ako. Hindi ko kaya 2 days na inom lang ng inom. Pero guys, pag may mga kilala ko na pupunta dito, pagpabalik dito, na kung pwedeng magpasabay sa kanya ng gin, papasabay ako, papatingin ko sa yun, guys. Gin? Hindi ko pa natigman yung gin. Puro, guys. Yun yung puro lang inumin mo, guys, kinabukasan, guys. Ganado ka. Kaya nga, gin, kinabukasan, ganado ka sa buhay. Oo nga, guys. Ba't tawag mo lang haluan ng beer? Bakit? Bad kapag pag ginawa mo ng beer, sasagit ulo mo. Tatama rin ka. Nice. Wow. So kasi sa lahat ng, kunwari, iinom ka ng Jack Daniel, mga ganyan. Kinabukasan yan, di ba? Parang may hangover ka. So yung sinasabi mo yung gin, pag ininom, wala kang hangover. Wala, guys. Basta gin lang. What? Pero depende pa rin sa katawan mo, guys. Oo. Ano ba saan mo ba malilabel yung gin? Sa whiskey or sa mga tequila? Yung gin kasi, guys, pag puro lang, ko rin masabi na yung tama niya, parang pag walang, nasa tequila. Nasa tequila, no? Kasi white, di ba yun? Oo. I see. Interesting. Well, maybe in the future, yeah. Kaya, let me know kung may uuwi sa Pilipinas, tas, Okay. Para matry natin. I-vlog natin yun. Tignan natin yung tama ni Justin. Tignan natin kung re-recto ulit sa basurahan. Oh my days. Let's see, guys. Pero, yeah, yun yung mga best moments na gusto balikan ni Kuya. Inuman, magdamag. So, wow. It was fun nung bata pa siya. Pero ngayon ba, sa tingin mo kasi ulitin mo yun kung may pagkakataon? Hindi na, guys. Mayroon na tayong sa buhay. So, yeah, wow. Kuya, next question, Kuya. Ano yung kaya mong patawarin sa iba pero hindi mo kayang patawarin sa sarili mo? Patawarin sa iba pero hindi ko kayang patawarin sa sarili ko? Ayun, bigat niya na. Pinaganda na ako, guys. Quiz, tingnan mo yung mga error. Ayaw kong patawarin sa iba. Pero hindi ko kaya patawarin sa sarili ko. Yeah. Ang hirap niyan, guys, Kunwari, bigyan kita example. Sasabihin mo, yung ginawa niya, kaya ko yung mapapatawad ba kita dyan. Pero kapag ikaw na gumawa, parang hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Yung guys, yung mga tropa kang ganyan. Mga tropa kang parang ginago ka, ganyan. Pero deep inside, papatawarin mo pa rin sila. Ganyan. Pero kailangan mo ng distansyan. Parang ganun. Sa sarili ko naman, yung nagawa ko na hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Siguro yung
nagawa kong, hirap niya na. Mapapakamot tayo, guys. Mapatawad sa sarili ko na nagawa. Hindi ko mapatawad sa sarili ko na nagawa. Mm-hmm. Yung ano ko yung hindi ko, ang hirap kong patawan sarili ko yung nagawa ko yung meron yung time na sinusumbatan ko ang dad ko noon that time. Ang hirap tanggapin ko yung nagawa ko yun kasi nai-realize ko sa sarili ko na ay dapat di ko ginawa yun. Yun. Yun yung moment na siguro na-trigger din lang ako kaya ako nasusumbatan yung dad ko noon before. So, ayun. Yun yung parang ang hirap patawarin sa sarili ko. I see. Pero sa ngayon, napatawad mo na ba yung sarili mo? Oo, guys. Kasi di na ako gaya ng dati. I see. Nanghingi ka naman ng pasensya kay Tito. Oo. So yun guys, mahirap nga yung tanong ng paposyad. Baya yun yung isa sa mga mahirap na patawarin yung sarili ni Kuya, yung family matters, I'd say. But yeah, wow. Kuya, grabe yung mga sagutan nun, and we are here, sa last question mo, and grabe yung, kung titignan ko yung sarili ko sa'yo, like, yung pinagdaanan mo sa buhay, grabe yung, ano na yun, First time ko lang kasi, guys, I have to be honest with you. First time ko lang makakilala ng tao gaya mo, na kung anong pinagdaanan mo sa buhay. And ngayon lang kita natanong ng mga ganito eh. And yung mga sagot mo, mga ganyan, like, wow. Parang pumasok ako sa ibang dimension na iba yung perspective sa buhay, iba yung pananaw sa buhay, iba yung life experience. So, yeah. Wow. Kuya, this question is, for you and for your future. Kuya, imagine yourself in the future 10 years from now. Kuya, 10 years from now. Anong klaseng Kuya Leo ka in the future 10 years from now? Siyempre, una sa lahat, siyempre. Mabuting ama yan. Wow! Kuya, sinasabi mo na tong future mo makikita, it's either makita ng mga anak mo to. Oo. Mga anak, papanurin niyo to Hindi, yun guys. Siyempre, magiging mabuting responsibilidad na maging mabuting magulang ka sa magiging family mo sa 10 years from now. Yeah. Yun, kailangan yun. The best way. Yun guys. Yung, siyempre, ngayon, nag-aaral pa lang ako sa ngayon. Ang hirap sabihin pero kailangan, ang hirap siyang sabihin na kailangan mo muna kasing gawin bago mo sabihin sa ibang tao na ganito magiging. Pero guys, naniniwala talaga ako pag clear yung isipan mo, yung kamalayan mo na magiging ganito talaga in the future. Wala, kasi sa totoo lang natatakot yung mga tao dahil sa mga opinion ng iba, pero hindi opinion naman yun. Yun nga eh. Yeah. So, doesn't matter, Kois, na sabihin mo man na wala tayong pa dyan. Pero, Kois, to be honest with you, kung anong vision mo in 10 years, yun, siyempre, this will reflect you in the future. Makikita niya ako 10 years from now. Yeah. Siyempre, magiging mabuting ama. Yeah. There you go. May stable na trabaho talaga. There you go. Siyempre, pangarap mo sa buhay mo, magkasariling bahay, masakyan. Diba? Yun, siyempre, maging masayang pamilya. Yun. So, sa tingin mo, Kois, yung mga nanonood, may sasabihin silang masamang opinion kasi nangangarap ka lang tapos hindi naman masama mangarap. Yeah. Ano yung nila, Kois, promise. 10 years from, this is for you. Yeah. Hindi para sa iba. Yeah. So, kung may goal ka 10 years from now,
ano naman, ito yung goal ko. Anong natin. Tama nga naman. Yeah. So, guys, yun lang. Yun lang. So, yeah, stable life, happy family, masama ba yun? Being a good dad at the same time, magkakabahay as the same as others na gusto din magkakabahay, magkakasasakyan for, point A to B, stable life. So, I think is really, proper future, stable the same time and very clear. Clear na clear, kuya. Crystal clear. Babalikan mo to. Kaya beneficial to sa'yo. Babalikan mo to 10 years from now. Ano sinabi ko dito sa podcast na to? Ito na ako ngayon. Di ba? Quiz po. Grabe. Hindi mo lang makikita. Pero kung ako ilalagay ko sarili ko, kung ano sinasabi ko ngayon, tapos 10 years from now, I'm gonna be feel proud. You're gonna be feel proud. Kasi natupad mo yung walang imposible. Walang imposible sa buhay, guys. So, yeah, wow, kuya, I learned a lot, and natutunan ko dito sa podcast na yung pagpasok sa ibang dimension, sa life experience and sa mga different perspectives sa buhay. So, yeah, kuya, thank you so much, and hope you guys enjoyed this video and sana may natutunan kayo, and kung related kayo sa mga pinagdadaanan ni Kuya Leo, tuloy lang. Tuloy lang. Never give up. And yeah, Kois, thank you so much. Any shout out, Kois? Shout out sa H-Town. Yan. Shout out sa H-Town. Shout out kay Justin sa pag-welcome nila sa bahay nila para na sa podcast. Yes, sir. And shout out kay ate ko. Alam ko manonood ka. Papanoorin mo to. Shout out kay Arian. Yeah. Sino si Arian ka? Yung jowa ko sa US. Wow! Kamusta yung relationship ko yan? How's the relationship? Wala na dyan sa tanong ko eh. Ate Arian, kung nanonood ka man, ayaw niya sagutin, but shout out po sa'yo. Ate, 10 years from now, he's gonna be a good dad. Good dad. Yeah. Wow! But yeah, yun lang ba, kuya? Yung shoutout mo? Wala ba? Shoutout sa family ko, yun lang. Yeah. So yeah, guys. Wow. So yeah, guys, thank you sa panonood. Hope you guys enjoyed this video, na kasama natin si Kuya Leo, And don't forget to like, share, comment, and subscribe, sa YouTube channel na to. And yeah, see you guys in the next video. Hope you guys enjoyed this. See you. Kuya. Yes, sir. Yes, sir. Kuya. Thank you. Wow. Yes, sir.